Para naman sa ating consumer advisory, ngayong Pasko, kaliwat kanan na naman ang mga pupuntahan nating handaan. At syempre bilang Pinoy, hindi tayo papaawat sa mga masasarap na pagkain gaya ng malulutong na lechon. Dahil dito muli nagpaalala ang DOH na maghinay-hinay sa pagkain ng mga ito upang maiwasan ang ilang sakit na posibleng magdulot dito. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Sapuro. Kapag ganitong holiday season, kasabay ng bigayan ng 13-month pay at pagsasagawa ng mga Christmas party, hindi tayo papaawat sa paglantak sa mga masasarap at malulutong na pagkain handaan. Una na dyan ang pagtitiyak ng malinis at may tamang sanitasyon ang ating kinakain. Actually sa mga palengke natin na ang kalinisan, lalo na ang ginagawa ngayon ng ating mga local government, ay tingnan kung mga binibenta, lalo na mga karteno ay sariwa at tatago sa tamang lugar. Pero sa amin naman sa department, ang kalinisan ng kapaligiran, lalo na yung mga verbal control, ang ating pinatutupad. Kasama na rin natin ang local government dyan. So napaka-importante ngayon yung pagbebenta ng mga pagkain ngayong Kapaskuhan. At the same time, yung proteksyon ng ating kababayan para hindi sila maloko. Paalala ng DOH sa publiko na mag-ingat at maghinay-hinay sa pagkain. Mula sa halos gabundok na ulam at kanin sa inyong mga plato ay kasama na din ang inyong nilalagtakang mga lechon. So gaya na madalas ko sinasabi, ang pag-iingat ay nasa atin lahat talaga. Una, siguraduhin natin malakas ang pangatawan natin na sa normal ang lahat ng body features natin. Ang ito sabihin, ang presyon natin, ang uric acid sa dugo, ang sugar sa dugo, ang cholesterol sa dugo, ay dapat napapacheck natin ang madalas at nang ma-obserbahan natin ating mga katawan. Pangalawa, yung ngayong Kapaskuhan ay nasa control natin. Huwag nating kalilimutan yung healthy lifestyle. Lalo na yung pag-inom ng sobrang na alak at yung pagkain ng maraming kolesterol. Ang isa pa, yung pag-iingat sa pagkain ay kailangan nating bantayan. Lalo na kung ang luto ay may mga madaling mapanis, kailangan ito ay isaayos sa pagtatabi. Sa kaliwat ka ng kainan, napakahalaga pa din namang alalahanin natin ang epekto nito sa kalusugan. Dapat rin umanong gumamit lamang ng maliit na plato at samahan ng maraming gulay, partikular ang mayaman sa carbohydrates at protina. Dapat ring uminom ng maraming tubig dahil nakakatulong ito upang malinis ang katawan ng tao, gayon din sa digestion o pagtunaw ng kinain. Sa datos ng ahensya, mas marami ang bilang ng mga inaatake sa puso sa ganitong panahon dahil sa sunod-sunod na party at handaan tuwing Disyembre. Samantala, kasabay nito, pinag-iingat din nila ang ating mga kababayan mula sa mga sakit gaya ng sipon at ubo ngayong malamig ang panahon. Kasabay na dyan ang salamuhan ng iilan sa mga matataong lugar habang namimili. Napaka-importante din na dapat mayroon kang regular na ehersisyo, sapat na oras ng tulog o pahinga at malakas na resistensya. Dahil sa ganito mga okasyon, dapat ma-enjoy natin ito at hindi sakit ang iniinda ng katawan mo. Let's promote healthy lifestyle. Ko po para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samboron.